Yan, napakinggan ko po yung inyong at nabasa yung panukala, no. Maganda pong ideya yan. Pwede po sigurong pakuwento sa amin yung detalye nung inyo pong proposal kasi ang alam ko po, no, ang layunin nito ay mapagaan, no, yung trapiko sa EDSA na ngayon po ay may pag-aaral, no. Talagang masikip talaga ang trapiko diyan sa EDSA. Particular po dito sa buong Asia kung hindi ako nagkakamali base dun sa isang pag-aaral. So GM, paano ba yung proposal nyo? Ano po bang halimbawa, paano po ba i-implement ito kung sakasakali? Pero alam ko ito po yung pang ano lang, di ba? Nasa pinag-aaralan pa hanggang ngayon. Yes sir, alam nyo, itong mga pag-aaral natin kung paano pagaanin ang traffic sa EDSA at hindi lang sa EDSA at sa iba pang mga kalsada dito sa Metro Manila, eh napabilis bigla nung lumabas yung data ng TomToms. Medyo nauga na naman tayo sa nangyaring report, sa lumabas na report na yun, sapagkat lumalabas na tayo ay isa sa pinaka-worst, if not the worst, traffic condition in Asia. Okay. So, alam mo, ang palagi kong inuulit-ulit, ang traffic kasi, hindi naman yan one-dimensional problem, multi-dimensional problem. Napaka-complex. At yung pinaka-basic nga lang dyan, yung elemento nga lang niya, 3 ka agad. Yung 3 E's of traffic na ngayon, sa tingin ko 4. Yung engineering, education, enforcement, at ngayon, kasama pati ang environmental scanning. Ang titingnan natin, no, kasama sa pag-aaral, isa sa mga behavioral studies talaga to eh. Ang traffic na to, ang approach dapat behavioral studies. Isa sa mga techniques yung Sige po, GM. GM? Ayan. Parang nawala si GM. Sorry, naputol. Ayun, sige. Ang isang sa mga techniques kasi ng social engineering, thought experiment. Kumbaga, thought experiment na ito, may isang complex problem. Definitely, hindi isang tao nakapag-isip ng solusyon. So, parang crowdsourcing yan. Sige, akyat, labas ang mga idea, labas ang surface ang lahat ng idea. Opo. So, I'm very happy nga na maraming nag-react agad dyan sa, including the DOTR, sa inilabas kong idea, one of the ideas, na baka pwedeng pag-aralan ang carpooling sa bus lane. So, it appears na marami ang kontra. So, titingnan natin kung bakit ganun marami ang kontra. Baka naman tama sila sa pagkukontra nila. I'm very happy with the kind of feedback that we are getting. Because at the end of the day, sa dinami-dami ng lalabas na idea, isushoot down natin ng mabilisan, we shoot them down fast. Ang maiiwan dyan, edi yung idea na baka may pag-asang may patupad. May pag-asang mag-succeed, di ba? May glimmer of hope. Kasi napakatagal na ng problema na yan ng EDSA, hanggang ngayon naghahanap pa rin tayo ng solusyon. Ayun. So, we don't junk ideas. May mga ideas pa nga na pwede ring sabihin na i-accept natin sa color coding ang mga high occupancy vehicles. Pag 10 kayo dyan sa sasakyan, pwede kayong i-accept sa color coding. Pero, well, another idea yan na pag marami naman ang kontra, let's shoot them down.